Hayaan niyong simulan ko sa meme na ito. Ipinost ko lang ito kasi parang hindi pa rin totoo lahat para sa akin. Tingnan niyo ito. Isang woke na LGBTQ+ na may kulay ube ang buhok ang nagsasabi, "Refugees, welcome!" At isang Britannikang babae ang tumatakbo para sa kanyang buhay at hinahabol siya ng mga tinatawag na refugees. Tumaas ang mga kaso ng pananaksak, panggagahasa, pagnanakaw, at iba pa. Heto, ipapakita ko sa'yo. Naghahanda lang ako ng pundasyon. Matagal ko nang binabalaan ang kanluran. Halos isang dekada na. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ito ngayon. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Ipinakita ko na ito sa'yo nung nakaraang linggo. Oh, itong Paris. Harisot. Wala ni isang Pranses. Wala kang makikitang Pranses. Tingnan mo dito at doon. Pinapanood mo ito, di ba? Wala ni isang Pranses. Parang hindi ko nga alam kung ano yun. Tingnan mo, nakaupo ang mga Pranses na ito. Sa totoo lang, magandang representasyon ito ng kanluraning lipunan. Ang mga taga-kanluran ay naging manonood na lang sa bansa nila. Hindi ko naman masyadong pupunahin at alam kong parang nakangiti sila. Kung makakita ka ng sirko sa gitna ng kalsada, siguro medyo matatawa ka rin. Refleksyon lang yan ng lipunang kanluranin. Kadalasan, pinapanood ng mga taga-kanluran na maghiwa-hiwalay ang kanilang bansa. Sabi nila, "Teka, Francis ba yung babae na yan?" Ewan ko. Baka makakita ka ng isa o dalawa, pero ito ay Paris at Toulouse. Nagkagulo matapos ang panalo ng PSG. Sinunog ang mga sasakyan. Ninakawan ang mga tindahan. May mga sunog, paputok na pinaputok sa pulis, at ang mga kalsada ay naging parang larangan ng digmaan. Tingnan mo to. Ito ang tinatawag nilang pagkakaiba-iba, di ba? Ito ang ibinenta nila sa atin. Sabi nila maganda at maayos daw ito. Inan mo mga paputok? Gumawa ako ng detalyadong video tungkol dito. Nangyari ito sa Paris isang linggo nang nakalipas. Pinayayaman ng pagkakaiba-ibang France. Nangyayari ito halos sa buong kanluran. Sa ilang bansa, mas malala ang nangyayari kaysa sa iba. Australia ang susunod sa pila. Nagiging katulad na rin ito ang Australia. Ang hula ko, mangyayari ito sa mga kalsada ng Melbourne at Sydney. Siguro sa loob ng isang taon o higit pa. Nakita na natin ang mga gang mula Africa at gitnang silangan na nananakot at nagsusunog ng ari-arian gamit ang bomba. Mga tindahan ng alak, mga nightclub, mga strip club. Ginagawa na nila yan ngayon. Maratawa na banyaga ang pinagmulan, karamihan ay Sudanese, na pumapasok sa mga kabataang Sudanese, gaya ng tawag nila. Dahil may mga ikalawang henerasyon ng mga batang Sudanese, mga teenager. Ginagawa nila yan sa Australia. Sinasabi sa atin na ito na ang bagong normal. Paulit-ulit na binabanggit ng punong ministro na hindi na magiging tulad ng Australia noong dekada 50 at 60. Kaya yan ang sinasabi niya. Ganyan din ang sinabi nila sa Pranses at Briton at ganun din ang nangyayari ngayon. Ginawa ko yung video tungkol sa Paris noong nakaraang linggo. Pwede mong panoorin. Pero ito naman ang Brussels ngayon. Bago ko ipatugtog ang mga video ko, hayaan ninyo magbigay muna ako ng maikling paliwanag kung ano ang nangyayari. Maaring hindi mo ito nakita sa mainstream media, pero may ulat tungkol dito. Ipapatugtog ko ang ulat na yon para malaman ninyong nangyayari sa Brussels ayon sa mainstream media. Nagkaroon ng sagupaan sa pulis at mga nagpoprotestang student-teacher. Mga student-teacher, tama? Mag-focus tayo dyan. Brussels. Nagprotesta ang mga tutol sa bagong reforma sa mga universidad na gumagamit ng wikang Pranses sa Belgium, kung saan itataas ang matrikula mula €835 hanggang €1,100 at €74 para sa karamihan ng estudyante. Nandito tayo ngayon, nagkakaisa ang mga paaralan para ipahayag kay Ministro Gletzi may na hindi namin tinatanggap ang reforma. Bukod sa 35% pagtaas ng matrikula, oobligahin din ng reforma ang mga gurong may mga estudyanteng nasa huling mga taon ng high school na magdagdag ng 2 oras na pagtuturo bawat linggo nang walang dagdag na bayad.
Ang katotohanan ng mga guro ay kailangang magtrabaho. Hindi katanggap-tanggap ang mas mahabang oras para sa parehong sahod. Kaya nagwewelga ang mga guro at walang klase. Nagpoprotesta kami para maiwasan ang pangsusulit at tutol kami sa reformang ito. Sa press briefing noong Webes, ipinagtanggol ni Elizabeth de Groot, pinuno ng French community ng Belgium, ang pagtaas ng bayarin sa mas mataas na edukasyon, na paraan daw ng pamahalaan para mabawasan ng 1.9 bilyong euro na kakulangan sa budget. Nagtataka ako kung bakit ganun. Bankrupt na ang EU. Nakita mo na ang mainstream na pananaw, ngayon ipapakita ko ang totoong nangyari. Nangyari to dahil sa di pagkakaunawaan sa matrikula at pagtaas ng bayarin sa Brussels, ang sentro ng EU kung saan nakaupo ang mga politiko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang nangyayari. Tingnan mo ito. Wala kang makikitang Belgian kung meron pa ng ganun ngayon. Ito ang mga Belgian estudyanteng nagpoprotesta. Pero wala kang makikitang Belgian dito. Tingnan mo. Pareho lang na nakita mo sa Paris, di ba? Halos ganun din. Siguro isa dalawang Belgian ang nagpoprotesta. Kailangan naman talaga nilang makiisa. Kailangan nilang sumama sa karamihan. Kung hindi, mabubugbog sila. Hindi ito gawain ng mga Europeo, lalo na sa nakaraang 75 taon matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Hindi sila ganito kumilos. Iyan ang ibig nilang sabihin sa pag-angkat ng ikatlong mundo. Magiging ikatlong mundo rin. Panoorin mo pa ang iba. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang taong Belhiko na yon. Gumagawa ng napakabelhikong bagay. Bagay. Wala kang makikitang kahit sinong Belhiko. Napaka-dystopia nito mga pare. Nangyayari ito mismo sa harap ng ating mga mata. Sino sa ating ngayon ang kayang umamin ng pagkakamali? Malaki ang nagawa nating mali. Sino? Sino ang amin? Sino ang magsasabing hindi ito totoo? Na may seryoso nangyaring mali. Tingnan mo yan? Ganyan ba umasta ang mga Europeo? Ganyan ba umasta ang mga taga-Paris? Ipinakita ko sa iyo kung anong nangyari sa Paris. Walang puting tao rito. Alam kong imbentong bansa lang ang Belgium. Ngayon ko lang nalaman yan. Tingnan mo. Ano sila? Ano ang paputok? Ginagamit nila ito bilang sandata. Ang Belgium ay nagsimula lang umiral mga ilang daang taon pa lang ang nakalipas o parang ganon. At binubuo ito ng mga Aleman at Pranses o parang ganon. Kadyang Belgium mismo. Panlipo ng konstruksyon ito siguro. Marahil lahat ng bansa ganon din. Pero hindi sila Aleman o Pranses. Sige? Yon. Tingnan mo ang butihing Europeyong yon. Hayaan mo siya. Malaking saya ito para sa mga lalaki na hindi naman nagtayo ng mga bansang ito, kaya wala silang pakialam. Madali rin nilang masisira ito. Dahil wala silang emosyonal na koneksyon. Wala. Wala silang papel na ginampanan sa pagbuo ng mga bansang ito mula pa sa mga nakaraang henerasyon. Kaya naman, Kaya nakikita mo ang kawalang pakialam na ito. Nakikita mo ang pagkasuklam na ito. May mga tao talagang may lehitimong reklamo. Ibig kong sabihin, meron din silang mga hinaing. Alam ko ang ginawa ni Haring Leopold sa mga tao ng Congo, sa tingin ko. Congo ba yon? Sa tingin ko nga. Isipin mong dalhin dito ang mga taga-Congo. Hindi ko alam ilan sila kung meron o ang demographic ng Belgium. Masasabi ko hindi sila tunay na Europeo. Hindi sila Pranses o Aleman. Tingnan mo yan. Iisipin mong magiging mapagpasalamat sila. Na mabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng isang mayamang bansa sa kanluran. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Hindi talaga ganoon ang kaso. Tingnan mo ito.
Tingnan mo yan. Ano ang ginagawa nila? Ano ang sinusubukan nilang makamit? Napaka third world nito. Tingnan mo yan. Ulit, hindi mo makikita, walang mga Pranses. Walang mga Belgian dito. Walang Pranses o Aleman. Tingnan mo ito. At hindi lang ito sa Europa. Panurin mo itong video na ito. Kakalabas lang. Galing ang video na ito sa Inglaterra, sa isang lugar sa Inglaterra. Halos pareho ang ugali. May salita dyan, pero hindi ko pwedeng gamitin dito. Kaya dapat sumali ka sa Patreon kung saan may program akong Behind Closed Doors. Eksklusibo ito para lang sa mga miyembro at Patreon patrons. At mas nararamdaman kung malaya akong magsalita ng diretsyo kung ano talaga ang nangyayari. Tingnan mo to. Ano to? Malinaw, gaya ng sinabi ko, may ilang Briton din na makikisali. Ayan, 1, 2, 3. May 3 Briton, puti. Mga babaeng Briton, mga batang babae. 4, 5. Yun na yon. At baka 6 pa nga. Yun na yon. Pero hindi. Isa pala siyang itim na babae. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Anong klaseng ugali to? Anong klaseng ugali to? Hindi ba sinabi ko na nagsisimula na itong mangyari sa Australia? Pakita ko sa'yo. Naalala ko tuloy itong video sa Melbourne. Kakakalabas lang ito mula sa Melbourne kamakailan lang. Tingnan mo to. Walang mga Aussie. Walang makikitang Aussie mga pare. Walang Aussie. Tingnan nyo yan. Ito ang mga anak. Ikalawang henerasyon ng mga Aprikano na ang mga magulang ay pinayagang makapasok noon. Tingnan mo itong babaeng Indian. Nagulat siya. Pumasok sila bilang mga refugee. Ang mga magulang nila ay pumasok bilang mga refugee. Tinanggap sila ng Australia. Iniisip na sila ay magiging katulad ng ibang mga Australiano. Nangyari ito noong Abril 2, 2026 gaya ng nasa itaas. Pinaparamdam sa atin ang guilt. Ginagaslight tayo at pinapahiya tayo kahit sabihin lang natin na ayaw na natin yan. Alam mo yon? Pero sa tingin ko, hindi na yan umeepekto ngayon. Tingnan mo ito. Ito ang ating punong ministro sa Australia. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo. Kailangan kong patuloy na ipakita ang mga video na ito. Pasensya na. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang payasang ito. Sa bahay, magsisimula ako sa ating kalihim ng mga gawaing pambahay. Ito ang paborito kong video. Sa totoo lang, ito ang pinaka hindi ko gusto na video. Pero mahalagang patuloy kong ipakita ito sa inyo. Ito ang mukha ng pandaigdigang kaliwa. Ito na yon. Ang imigrasyon ay tungkol sa mga tao na gustong mapabilang sa Australia kapag pumunta sila roon. Hindi ko tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala ng tao ang kanilang pagkatao, integrasyon. Ayaw niya mawala sa kanila kung sino sila. Ito ang kung sino sila. Ayaw niya magbago o maging sibilisado sila. Pasensya na, kailangan ko talagang gamitin ang salitang ito. Kapag nagkakagulo ang mga tao, kapag umaasta sila ng ganito, na hindi tinuturing na normal. Sa Australia ko, nanirahan halos buong buhay ko. Hindi ito normal. Oo, yung mga Black Friday sale o kung anuman, hindi sila ganito. Merong napakalaking pagkakaiba doon. Tinatangkang makapasok, pero kahit yung Black Friday sale, ilang taon lang naman yon at naging uso lang. Hindi pa rin pareho. Ang integrasyon ay isa sa mga ginagamit. Sa Australia, gusto lang ng mga tao maging bahagi ng bansa. Hindi ko tinanggap ang asimilasyon dahil ayokong mawala ang pagkakakilanlan nila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na pag-uusap. At yun nga yun, gusto natin ang mga tao dahil sa kung sino talaga sila. Hindi ako sumangayon sa melting pot concept na kailangan mong isuko ang iyong pagkakakilanlan. Kaya ito ang mundong nilika ng mga politikong tulad niya, kung saan walang pressure sa mga bagong dating na migrante na makibagay. Magbago. Magbago lang. May dahilan kung bakit ang bansa mo ay isang impyernong bansa sa ikatlong mundo. Kaya kung sa isang himala, nailabas ka mula sa impyernong lugar na yon, dapat matutunan mo ang asal ng mga sibilisadong tao, alam mo yon? Pero hindi. Sa halip, ito ang sinasabi nila. Ito ang ating punong ministro. Pakinggan mo siya. Naisip ko kung ano ang kaibahan ng Australiano at migrante. Ito ang pagkakaiba. Gusto kong sabihin, ito ang pagkakaiba. Hindi ganyan umasta ang mga Aussie. Pumunta ka sa TAS at sa shopping center. Hindi mo ito makikita. Hindi ito Black Friday o espesyal na araw. Wala talaga. Normal lang na ginagawa ng mga tao na kasanayan nila.
Ang kultura ang parang software na ginagamit ng mga tao. Ibig kong sabihin, ito ang nagpapatakbo sa mga tao. Ang kultura ang kanilang software. Ang kultura ang kanilang operating system. Kumikilos sa mga tao base sa kanilang mga pagpapahalagang kultural at mga pamantayang kultural. Natutunan na nila ito, kahit karamihan sa mga batang ito ay pinanganak sa Australia. Pagkatapos, yung mga taong ipinakita ko sa inyo sa Brussels at Paris ay napanatili pa rin ang mga pagpapahalagang kultural na itinuro ng kanilang mga magulang mula sa third world na kultura. Ito ang ibig sabihin nito. Dahil hindi ko pa nakita na nagamit yun dati sa isang bansa na katulad ng atin. Sa isang bansa na katulad ng atin. Tingnan mo itong hangan na babae. Tumango siya. Kapag nagkagulo, ganito ang nangyayari, tulad ng ipinakita ko. Pero marami pang ibang video na hindi ko na mapatugtog. Mga tao na nagtataga sa isa't isa sa gitna ng London, hindi mga katutubong Briton. Hindi ito nangyayari sa mga taong ito. Hindi ito nangyayari sa kanila. Tatapusin niya ang termino sa 2028 at hindi na natin siya maririnig o makikita. Pero binaha niya ang Australia ng halos 3 milyong migrante na nagdulot ng permanenteng epekto sa lipunang Australiano. Ayon sa kanyang ministro ng Panloob, hindi nila kailangan mag-assimilate at dapat panatilihin ang pagkakakilanlan. Alam mo ba ang epekto nito? Magdudulot ito ng mas marami pang mga ghetto dahil hindi mo na kailangang mag-assimilate. Hindi mo kailangang maggalat, alam mo yon? Mamuhay sa puting komunidad. Palagi akong namuhay. Ako ay... siguro kakaiba ako. Palagi kong gustong manirahan sa mga puting tao. May ilang ethnonuts na nagsasabing gusto ng mga taong ito makisama sa atin. Oo, gusto kong manirahan malapit sa sibilisasyon. Hindi ko ginustong manirahan kasama ang mga Muslim o sa Pakistan, kahit nung naging Muslim ako ng 3 o 4 na taon pagdating ko rito. Ayokong tumira kasama sila dahil gusto kong mapabilang sa lipunang Australiano. Wala namang pressure mula sa kanila. Decision ko lang ito. Sinasabi ko na dapat may pressure na manggaling sa lipunang Australiano. Pero hindi mangyayari yon dahil sinasabi ng mga politikong ito na hindi mo kailangan mag-integrate o mag-assimilate. Hindi mo kailangan gawin yon. At tingnan mo itong payaso na punong ministro. Nagdadala siya ng hindi na maibabalik na pinsala sa Australia, tulad ng ginawa ng mga politikong Europeo sa kanilang bansa. Sinasabi nila, ayos lang, walang pressure, pare-pareho lang kayo. Sino ang may pakialam? Alam mo, may mga tao tayo na nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno, sa negosyo. Alam mo, ilan sa mga higante ng negosyo sa bansang ito ay dumating dito bilang mga refugee at mga migranteng manggagawa. Hiwalay ba sila sa Australia? Palagi nilang sinasabi ang mga kwento ng tagumpay bilang, tingnan mo sila. Tingnan mo, ako rin ay isang kwento ng tagumpay. Kung buhay nila ay nakasalalay sa pagtatanggol ng multikulturalismo o imigrasyon, ikukwento nilang tungkol sa mga katulad ko. Pero di naman kami pinakikinggan. Na kami ay mga eksepsyon. Ito ang karaniwan. Ito ang karaniwan? Ito ang nakikita mo. At ito ang nangyayari sa mga kalsada ng Paris, London at Brussels. Ipinakita ko lang sa'yo. At mangyayari rin ito dito mismo sa Melbourne at Sydney. Nangyayari na nga. Ito ang nangyari sa Melbourne. 1 buwan lang ang nakalipas, ilang buwan na ang nakakaraan. Kaya muli, hayaan ninyong tapusin ko ang video na ito gamit ang meme na ito. Matagal nang nagbabala sa kanluran at ngayon gaya nangyayari na. Ang mga taong ito ay nagdudulot ng hindi na may babalik na pinsala. At sa hindi malamang dahilan, ang ating sistemang pampulitika ay hindi kayang pigilan yon. Sa tingin ko, isa itong pagsubok sa katatagan. Isa itong pagsubok sa katatagan ng ating mga demokrasya. Kung ang ating demokrasya, kung ang ating sistemang demokratiko, ay magwawagi at may magagawa at mababawi ang pinsalang ito. Ayos lang. Gumagana ang mga demokrasya. Makakapasa ang ating sistemang demokratiko ng may mataas na marka. Pero kung hindi, at bumagsak ang sistema at magkakaguluhan sa lipunan, at may magtayo ng mga guillotine at baka, alam mo na, walang gumaganang sistemang pampulitika. Kailangan mo ng authoritarianismo sa ilang pagkakataon. Minsan kailangan mo ng demokrasya. Pero sa huli, nadudulot ito ng kaguluhan at kailangan muling i-reset at uulitin mo na naman ang buong proseso. Hindi ko alam. Wala akong sagot sa mga tanong na yan. Pero Arjun, mangyayari ulit ito sa susunod na linggo. Sa ibang lungsod sa Europa naman, lalo pa itong lalakas.